Ayan mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement. Ngayong araw po ng Biyernes. Yan, today is Friday, May 2. Yan, nandito tayo sa Phase 6. Adonis, good morning Adonis. Good morning. Kaya Richard, good morning. Good morning. At saka si Marvin nandito. Good morning. Yung binababa po namin, ito pa yung mga sumobrang pinagbistayan ng buhangin. Galing po dun sa ginawan po nila kahapon. So tapos na po yun. Mamaya pupuntahan natin. Tingnan natin kung ano yung resulta ng ganito kalaki na nilagyan po natin ng 40 by 40 na tiles. Yan. Okay, bali dito naman po sila magle-layout tsaka mag-install po ng tiles. Ito yung tiles materials natin. Nandito po sa nakapailalim dyan sa trapal. Ayan, meron tayong buhangin, may simento, tapos meron tayong adhesive cement. Ayan, medyo pinaluwag na natin to. Andyan yung mga PVC panel natin, or PVC roofing po pala, para po sa installation ng bubong. Yan, laser, hindi mawawala. Lagi natin kaakibat yan sa mga renovation yung laser. Tapos ito yung floor area na lalagyan natin ng tiles. Ang kaibahan nga lang po nito, nauna na yung mga partition kasi walang renovation na nangyari dito. So as is na, kung ano yung turn over sa kanila ng improve unit ni Lumina, ni Armina. So Armina unit to, wala na pong babaguhin dito. So may hamba na siya, meron na siyang pinto, may partition na. Ay mga nagawa po kahapon. So ito nga po pala is nasa 21 square meter. Ang maaaring pumasok na tiles dito is more than 50 pieces kung 60 by 60. Yan. So installan na po natin to. So nagpasobra na ako dito nang binili ko yung mga tiles para kung sakaling mabasagan po kami. Yan, dire-diretso na. So ang gagamitin na tiles dyan is bali ano po, gray. Magaspang talaga yun? Magaspang. Siyempre matte na. Matte finish. Pag talaga naman. Ayan, ito. Kuya Richard. Ayan, ang gagamitin po sa taas. Wood look. Tapos non-skid. Tapos dito naman po sa kabila, waterproofing pa rin, nandun sa taas. Ginagamit na ni Rusty yung blower na dala-dala natin. Ayan yung mga nagawa kahapon. So pati ito, patatanggal pa po natin to. Baling ginawa ni Adonis kahapon ito, yung gabay natin. So additional handrail. Dahil hindi naman po pwedeng meron tayong hallway tapos open space lang siya. So meron po tayong gabay dito. So yung gabay hanggang doon na po. Dumating ba yung 12mm? Ayan, 12mm na square bar. So syempre gagayahin na natin yung design nito para nasa isang design na natin pagka tinitingnan po yung ating gabay. Maganda pa rin po siya tingnan. Walang kuryente dito. Good morning, Log. Good morning. Good morning. Tapos dito naman, ito na yung ginagawa ni Bilog. Nagkakabit po siya ng PVC panel. Kung mapapansin nyo, ang kulay ng PVC panel natin, so tututukan ko ng camera. Ayun, nakakulay balog. Ayun, So para hindi naman po masyadong technicolor kapag tiningnan po natin yung mga kwarto. So nahalintulad pa rin yung kulay ng ceiling dito sa may flooring. Siyempre hindi ko na kinuha yung pinaka dark na color kasi medyo didilim dito. Medyo sisikip tingnan. Rusty, good morning. Good morning. Ano ba ginagawa natin dyan, Rust? Ano po? Epoxy. Application ng epoxy A and B. So syempre nakaslab to. Kung maalala nyo paano namin ginawa to, sininsil namin yung mga pader. Pinalabas namin yung mga bakal dyan. Doon namin dinugtong yung mga matting natin. Tapos syempre para mas pulido po yung pagkakagawa, ayan, pinapaikutan natin ng epoxy A and B. Then waterproofing gamit yung flexible and cement. Mayroon ka pa palang dyan, panghalo na. Maganda, may panghalo siya. Tapos may blower pa. Baby roller? Sakto, meron ako. May handle ka? Sige, bigyan kita ng roller. Tapos itong ating PVC panel dito sa second floor area, lahat po ito kasama na po dito sa PNB. Yung
Hindi, ang pinaka sliding kasi siya, kaya wala ka nang masyadong aalalahanin pa. Kunin mo na lang yung straight mo na siya, tapos yung header, diretso na po yung ano doon, yung framing nila. Sila na magka... Sila na. Kumbaga ikaw, diretso na install ng ceiling mo. Ito pag ganito naman to. Yan, pag ganyan naman siya. Kaso nga lang, syempre, pagdating dito, iskwala niya, maglalagay ka pa rin ng ano dyan, ng studs. Para yun yung babanggaan ng kakapitan ng mga framing nila. Kasi yung unang gawa natin, 2 meters yun. 200. Sa face ko sa dulo. Ito, 200. Pwede naman nila lakihan di ba? Kasi sila naman ang gagawa. Kung gano'n, sir, kung kasama nila, sila nagagawa ng frame. Oo, yun na. Kasama na nga yun, isang buo. Wala na akong lalagay. Wala na. Ang lagay mo na lang nga dyan, yung eskwala na, yung eskwala na pagpapakuan ng kanilang ano. Yung studs. Studs. Yung nila, yung pagkakapitan ng Yung yun ang ilalagay. Huwag mo kalimutan yung mga gitna, may ano tayo. Meron yun, sir. Yun, Ito meron. pa, meron pati. Lalagyan ko pa. Wala pa ako yung sa gitna. Yan, yung mga center lights kasi natin, kahit naman po siya ay magaan, mas maigi pa rin po na meron siyang pagpapakuan ng screw. Babalik ka pa lang mamaya, no, sir? Anong kailangan mo? Yung exhaust nito, Dadalhin ka na. yung CR. Kahit yung dito lang muna. Sige. Saan ba natin itututok yan? Sa kasi ito yung TNB. TNB, ito yung water closet dito na. Tapos nandito yung ilaw. Ito yung exhaust, ililipat mo na lang. Lipat mo na lang. Paghiwalayin mo na. Pagpalitin mo na lang pala. Yan. Tatanggalin mo na lang. Ito ko lalagay. Tapos dito yung dito. Yan. Maliit na natin. Kasi syempre mas maganda yung pag naliligo ka, nandun sa ulanan mo yung ilaw Mas kita kaysa sa exhaust. Ito ilaw. Yan, exhaust at saka yung roller ni Rusty. Dito naman sa kolong-kolong, lagi naman ako may dalang rito. Roller para kung sakaling kailangan nila. Kaya abot ko na lang. Yan, papunta po tayo ng Riego de Dios ngayon. Tubig. Tapos yung mga elbow. Sige, para sa mga ano. Okay. Yan, meron tayong roller. Okay na tayo rito. Yan, papunta tayo ng Riego de Dios project na. Tara. Okay, bago tayo dumaan ng Riego de Dios, dadaan kasi tayo rito sa pwesto ni Master Batang. Pare, good morning pare. Morning! Shout out! Ano ko nga muna to? Patay. Yan lang, okay. Pero mukhang nagawa na yung screen door. Saan dyan? Binubuo ko pa! Kanino to? Di ba yan? Akala ko doon na to. Mamaya, dati, mamaya. Okay, bali kahapon nagpasukat ako doon sa bahay ni Sir Ernie sa may phase 3. Morning. Good morning. Bliss ha? Sanay na sanay. Ito yung banyo pa Yan na yung sa banyo. Okay. Gusto ko sanang makita yung kung paano yung gagawin nyo. Ito yung sa TNB, doon sa bahay ni Sir Ernie. Gawa siya sa aluminum. Ito yung pinaka niya. Patingin niya nung cladding. Yan yung pinaka Oo, ito. Pare, maganda nga to. Astig to pagka natapos. Tapos to, tamo. Yan, syempre, gusto ko dun sa project namin, maganda. At yung pinto. Bubuo. Ayan, si Master Batang ang bubuo. Ba't si Master Ryan? Nagkakapit lang. Yan, special to, Sir Ernie. Si Master Batang ang gagawa ng pintuan nyo dito sa toilet and bathroom. Yan, black. Black po yung napili natin kasi yung hagdanan. Shoutout ka pala pare. Shoutout sa phase 6. Phase 6? Block 22 ba yun? Block 22. May nagpagawa sa inyo doon. Hindi nyo yata yun sa atin. Ginawa mo ba yun? Oo, naalala ko. Bakit? Anong pinagawa? Ano na cabinet Ayun. Di maganda. Maraming blessing. Maraming project. Phase 6? Oo. Pare, yun lang yung dinaan ko. Bali, tawag dito. Punta rin ako Riego. Sige. Okay, nandito na po tayo. Yan, good morning po kila Ma'am Catherine, kay Sir, and also sa family. Kila client owner dito. So, dito sa Riego de Dios project, ayan na, pinapasikaso po natin yung mga wiring nitong 5 poste. Tapos, yung forma naman po ng lintel beam natin dito sa pagitan ng mga poste, na siyang magbibigay po ng karagdagang lakas ng poste natin dito. Kasi itong 2 poste na to, yung bubuhat po yan na medyo bigat-bigat na gate. So, folded gate po yung ating gagawin dito. Nandito si Kuya Sandy. Good morning po Kuya Sandy. Good morning. Yan na. So, lintel beam natin.
Yan dito sa pinaka bandang corner area na naka-suporta po rito sa poste natin para matigas-tigas at saka malakas-lakas. Yan, ganun din po sa bali ganun din po dito sa kabila. Kuya Boy, good morning po. Tsaka si Kuya Doming, good morning. Good morning. Yan, bali may delivery tayo rito dahil nabanggit ko kahapon may mga konti na lang po at malapit na maubos yan. Buhangin, bali 2 truck to. So meron ng isa. Yan, pa-deliver na rin tayo ng isang ano rito. Isang wire yan, isang box. Bakal po ba may deliver? Ito na yun ito. Bali 30 pieces muna na 10mm. Yan pang suporta sa mga asintada at saka dito sa poste na gagawin. So siya nga pala, may konti ako ipapaliwanag dito. Yung poste na to, magiging private pole po yan. So dudugtungan pa po namin para tumaas po yan ng ganyang kataas. Kapag natapos na, nagawa na namin yung poste, nabuhusan na, magre-report na po tayo dun kila Sir Harold and Ma'am Karen para may kabit po nila yung meter base. Tapos dito banda, itong part na to, mag-a-allowance lang siguro tayo ng mga 15 or 20 cm. Maglalagay kami ng panibagong poste na may taas na ganito kataas, 2 meter. Siyempre yung ano po kasi natin dito, kailangan po nakaseparate yung isang poste natin kasi ito gagamitin na for private pole. So yan po yung plano rito. Kasi kung ito yung magiging poste lang, itong pinaka corner, so mawawala po tayo sa disenyo kasi itong mga harapan po ng mga poste na to may mga naka-install na tiles. So para uniform pa rin po tingnan tong harap, so maglalagay pa kami ng panibagong poste rito. Yan. Bukod sa mga dumating, yan ito PVC pipe na 1/2 na gagamitin po natin dito sa mga poste papasok dito sa loob ng bahay. Yan po yung mga gagamitin. At nagpa-deliver din po tayo nito. Yan, flexible hose, media, utility box, junction, tas yung iba may cover, yung iba wala. Tapos isang bugtos po ng alambre. Ayan. Nagpa-deliver ulit tayo. Unti-unti medyo lumuluwag na rito. Ayan. Nagbabaklas na pa konti-konti. Medyo may katagalan pa po to. Baka mabaklas natin to May 17 or May 18. Tapos saktong-sakto yung mga shoring, braces at clamp. May babalik po natin kay Kuya Albert. Tapos sa taas, yan, ano po ba gagawin natin doon sa taas, Kuya? Mag-asintada. Ayan, bukod nga po pala sa mga nabanggit ko na dumating ngayong araw, ito yung hollow blocks. Teka, nasa taas na pala, no? Naiakyat nyo pala. Inakyat nyo ba lahat, Kuya? Pinagtulong-tulungan nyo? Tapos, okay, diyan pala. Sabi ko, ang bilis, nandiyan kagad sa taas. Ayan, yung 150 pieces na D4. Yan, nagpa-deliver po tayo. Kuya Ruel, good morning po. Kuya Ruel, yung inabunuhan mo na sa tubig, tapos may pambili na po dyan. Thank you po. Kuya Chris, morning. Morning. Ano ba gagawin natin? Buhos, ano? Buhos ng poste. Ayan. Yan, mapapansin nyo po rito sa taas, medyo mababa po itong slope ng bubong. Isa po ito kasi sa mga i-renovate. So babaklasin po natin yan. Tapos asintada, tapos biga. Tapos yung slope ng bubong, isang diretso na po yan dito. Tapos ano po tayo rito pagka tinapos natin to, naka inside gutter kasi si client sinagad niya yung kanyang setback. Yan, naka inside gutter tayo. Wala na po tayong bulada or eaves dito sa gilid. Yan na, sintadahan na po nila Kuya Doming. Tapos ang opening po ng ating window dito ay kagaya po sa baba. Kuya Doming, pakisukatan niya po kung ilan ang opening nito. Yan na, bintana. Yan, nasa 180. Salamat po. So 180 opening. Parang dito din pwedeng laki-lakihan pa po namin kasi mas maganda yung view dito. Alamin lang naman po natin kung nasa ng part ng headboard ng kanyang kama. So kung nandito yung headboard, mas maganda, laki-lakihan pa po natin para mas maganda. Or 180 lang din, pwede rin. So pwede natin itanong kay client.
Yan. Pwede na nga baklasin yan eh. Sa gabal lang sa sa gabal lang. So sa mga susunod na araw, pwede nang baklasin po to. May metal pa rin. Saka na lang sir. Ito, pwede na po natin baklasin yan para may mas magandang may access na tayo. Tapos dito, ang TNB natin dito sa second floor. So ayan na, may mga abang na dowels. Ang gagamitin natin partition dyan, syempre hollow blocks. So may biga po yan, kaya matibay. Yan, hollow blocks tayo dyan. Tapos sa partition, dry walls, yan ang gagamitin natin. Kuya Doming, doble ingat tayo ha. Nasa second level tayo. Ito, bumalik tayo sa phase 6. Yan, ipakita natin yung natapos na installation ng tiles dito. So, ito yung gate. Bali, sa pinaka-gate natin, ipinantay pa po natin yung 40x40 na installation ng tiles natin dito sa eskwela ng poste. So, ito pong part na to, yung sumunod na parang sementado, hindi na po natin pwedeng i-tiles yan. So, kung ano lang yung nasasakupan ng ating extension, hanggang doon lang po tayo. Sa loob, ito naka-usli na to, so puputulin na lang po yan kasi yan po yung access para sa siphoning, para sa septic tank. Tapos to follow na lang po yung mga floor drain para pag tinurn over natin, bago pa rin putingan. Tsaka yung ating mga clean out valve. Yun. Halos tapos na po. Yun. Mas maigi nga rin po talaga na pinagawa to ni client kasi may alaga po silang mga aso. So dito naman po malamig kasi yung PVC roofing po natin, bukod po sa PVC roofing, may naka-install pa po na fiber cement board. Malamig naman po dito. Tapos dito naman yung sa pinaka floor drainage area, nilagyan din po natin ng tiles yan. Then dito na po babagsak yung tubig. Pinaka floor drain. Yan, mahalaga rin kahit pa paano na may ganito. O malaking bagay din po yan. Yan mga karoos, magbe-break time na po muna. Yan, mag-update po ulit tayo sa ibang mga ongoing project natin dito sa Alumina. Ganda ng weather. Bago mag-break time, dumaan muna tayo rito sa hardware. So ito yung mga pinadeliver natin sa Riego de Dios project. Ayan yung hollow blocks, 10mm. Yan. Tapos yung mga PVC para sa electrical, yan dito, tsaka yung wire, at tsaka yung dalawang buhangin. So yung kasama na doon yung ating isang malaking roll ng alambre. So ito yun. So yung buhangin na i-deliver na daw, sabi ng truck. So nung umalis na kasi tayo doon kanina, isang buhangin pa lang po yun nandun. Okay, tara. Bali ito mga karos, after break time, ito hapon na naman, sobrang tinding ng init. Ayan, bibili tayo ng semi-gloss latex kasi yung mga ipinadagdag ni ma'am doon na trabaho doon sa ating curtain box at saka yung kinobera natin yung window. So kailangan pinturahan po natin yun. So semi-gloss latex, 1 galon lang, at saka yun na yung pang retouch ng mga cabinet. At saka bibili rin po tayo ng Boysen roof guard na chocolate brown para naman po doon sa retouching paint nitong ating bubong dito sa harapan ng bahay. Bali yung tinutukoy ko, itong malapit nang matapos na project natin dito sa phase 3. Yeah. Ayan, bali time check 12, mag-aalauna na, malapit na. So pagbalik natin, nandiyan na yung tropa sa site. Galing break time din. Let's go. Ito yung mga binili natin. So noong nakaraan, sabi ko baka meron ako nito sa bodega. So wala na, yan, napabili tayo. Mura lang naman itong 6 na piraso lang. So roller at saka roof guard. Ang naubusan sila rito ng semi-gloss, hanap tayo sa ibang hardware. Ito, kompleto na. Yan. So ito yung mga pinamili pa natin doon sa project natin sa Block 9 Lot 5. Yan. Tara, good afternoon kay Rigor. Afternoon boss. Yan, nandito na tayo sa phase 3.
Yung boys and roof guard, ayan, yung dala natin. Dito po gagamitin yan sa ibabaw nito. Yung bubong na ginamit namin dito, chocolate brown. Tapos, ayan, semi-gloss latex. Nagtitimplahan na ni Kuya Rigor. Tapos yung mga PVC clamp. Ayan. Ayan. So, dito gagamitin yan. Sa linya ng release ng aircon. Ito, papipinturahan pa natin. Linis na rito. Kuya Dindo? Nandun si Kuya Dindo. Yan, nandito si Kuya Dindo. Kuya, good afternoon po, Kuya. Good afternoon! Yan. Init na. Naggubad si Kuya. So, ito. Yan na lang yung mga pinipinturahan po rito. Pati sir, yung pinagkagawa ng mga takap ng beto. Yan yung sinasabi namin dito. Lumit na lang yung bintana. Gawa nga nito. Yung tungkol nga po pala sa nag-comment, pwede naman daw itong sliding, sabi ni Ma'am Kitty. Yun nga lang ho kasi, ito yung preferred na design. So, maganda rin yung sliding. So, pag sa mga ganitong senaryo, may kanto tapos may bintana. Kaso nga lang, sa design tayo nagbe-base. Bali yung ano yata nito, yung mga Korean blinds, baka sa ano to, sa Monday. Baka Monday. Yan, bibili namin yung ano, curtain red. Sa akin sir, wala pa rin yun. Sa box. Oo, wala pa. Yan, bibilan muna namin. Tapos yung dito, naka-curtain red kasi yung mga window dito. Yan, puro curtain red. Isa, dalawa, tatlo. Yan, re-retouch na ni Kuya Rigor lahat ng ginawa po namin na cabinet dito. Bukas ko tirahin yan, boss. Bukas na, doon ka na muna. Tapusin mo na muna yan doon. At least yan, natimpla mo na. Okay, dito naman tayo sa bahay ni Sir Ernie. Yan, Kuya, good afternoon. Nalimpungatan ka, Kuya. Nakataas yan eh. Dito na ako sa baba. Okay. Si Louie. Wala po po. Wala pa, maaga pa naman. Yan. So, ang ginagawa ni Louie rito. Ito na boss. Ano? May panglabas natin, kunti na lang. Gano'ng karami yung kulang? Ito na kasi. Picture ko ito, parol pa tayo eh. Okay na yung taas na yan eh. Ito lang, parol pa. Sa likod. Ito. Pero dito sa ito, harap dito, wala ka ng problema. Wala na po. So doon na lang. Okay na doon kahit magpapatimpla na lang ako ng bago. Kahit na 2 galon. 2 galon. Sige, papatimpla tayo. Ito lang eh. Master Jojo. Good afternoon. Magandang hapon! Yun na. Yan si Louie, ang inuumpisahan niya na po dito, itong part na to. Tignan mo. Yan, may nagawa na rito. Yan o, risers. Risers. Tapos sa steps, ito po yun. Tapos may stopper po siya sa dulo. Sana matapos namin to bago mag May 10. Yan, tapos yung ginagawa ni Master Bata, yung pinuntahan ko kanina, ito na yan, ginagawa na. Screen door nito, at saka yung screen door sa harapan. Actually, wala siyang screen door dito. Wala sa contract. Yan, ginawa ko na lang, hindi na lang bibilin yung TV bracket. So, screen door na lang. Mas mahal pa nga yung screen door kung tutuusin. Kasi naisip namin na wala po kasing bakod yun. So, kung papipiliin naman po ako bilang nagawa nito, mas pipiliin ko yung dito. Mas safe po kasi. So, dito tayo naglagay ng screen door. Wala kasing bakod yun dito. So, ang TV bracket naman, mura lang yun. Kahit sila client na yung bumili. Ang TV wall bracket nitong unit. TV console. Tapos si Master Jojo, ayun, may mga ano na tayo rito. May mga accessories na mga nabili. Gaya ng doorknob. Meron na dyan. Door stopper. Ayun, door stopper. Then, wall-fluted panel. Ayun. Pleta na tayo rito. Tapos dito, hahabol na lang kami kasi may mga accessories din tong part ng area na to na kailangan.
2 galon, bibiling ko na. Sige. Ito na. Oo nga, nakakunti na lang. Hindi, pasaya dito, 2 pinto. Pinaka ko. Grabe init. Times 10 na ang init kumpara nung April. Tapos ito. Yun na. Ayun natin. Kasama kasi ito. Okay, nagpa-timpla pa tayo. So, ito na po yun. Ayos na. Okay, tara. Okay na, kuya. Ano po? Para dito po yan sa gilid. Kaya kinulang kami rito. Ayun na, sa baba. Bali ito mga karos, balik tayo rito sa update sa project natin sa phase 3 dito sa bahay ni Sir Ernie na isang 42 square meter na Angeli single firewall. Yan, dito yan sa Lumina Homes phase 3 Tansa, Cavite. Bali kanina, nakita niyo to kaninang umaga. Ginagawa pa lang to nila Master Batang. At ito nakakabit na. So dalawang pinto, bali 3 pintuan po yung kinabit nila rito, 2 screen door at saka isang pinto para dun sa TNB. Ayan, nandito si Kuya Philip. Kuya Philip, kamusta yan Kuya Philip? Ayan na. Ganun pa rin na, nag-plaster band tayo. Tapos primer ka ngayon, then ba't parang dinamay mo yata yung dulo? Ganun ba? Sige. Yan, pader na po nung kapitbahay. Laki ng awang. So, ito ba kuya, magkakasya dito ang ano natin? 2 galon? Kasi iba yung kulay natin yung bus. Yung kabila kasi hindi ko napinturahan. Hindi yung kulay nito. Hindi, pag dito, okay lang to dito. Pero yung doon, patimpla tayo ng bago. Oo, papatimpla na lang tayo ng bago doon. Kasi yun dyan. Yan, kasya na yun dyan. Para dito. So, ang estimation naman po kasi ng 1 galon ay enough na para sa 6 square meter na pader. 2 patong na rin. 2 patong na rin. Okay, sige. Yan, bali, ito po yung screen door natin sa harapan. Bali, sa screen door may mga nakikita kayo na minsan full screen, simula po dito sa gitna hanggang sa baba. So bakit ganito yung screen door na nilagay natin dito? Kasi may mga times na pag umuulan, may anggi yung ulan dahil may canopy naman siya, pero hindi naman po enough yan, na yan lang po yung pantaklob dito sa harapan ng bahay. So itong bahaging part na to, pagka may umanggi na tubig dito banda, so hindi na po siya papasok pa loob. Dito banda, tinutuloy pa rin po yung ating installation ng tiles. Yan, sa hagdanan. Tapos si Master Jojo naman doon sa taas, yung mga doorknobs. Bali, pagpapabukas na lang po natin yung kabit ng mga wall-fluted panel. Tapos dito naman, dahil wala kang back extension tong unit, so naglagay din tayo ng screen door dito. Ang nilagay naman natin dito is may mosquito screen pa rin. Tapos meron po siyang cladding dito. So ganun din po yung setup na ginawa natin, kalahati lang din banda rito. Kahit na meron na tong canopy, so hindi pa rin naman po enough. Kasi kapag umulan, dito banda, babanda yung tubig papunta sa loob. At least meron siyang cladding. Ito naman po yung ginamit natin sa pintuan ng ating TNB, since ang mga TNB sa wet area. Kasi ito po kasi medyo maliit. Hindi kagaya dun sa ginagawa natin project sa kabila dito sa phase 3. Yan, medyo mahaba po yung TNB doon, kaya gumamit tayo ng wood dahil may shower enclosure siya. So dito gumamit tayo ng aluminum. Yung cladding type din to na minsan ginagamit po sa mga cabinet. Ang ganda rin. Tapos color block. Yan, color block. Tapos ito yung kanyang doorknob. So may decency pa rin siya dito. Yung doorknob niya. Ayos. Tapos ang framing niya gawa pa rin sa aluminum. Tayo kapag nagpapagawa tayo kay Master Batang, yung mga pinakamatitigas at saka pinakamakakapal na aluminum yung mga pinagagawa po natin. So saktong-sakto naman yan at hindi naman po siya tatama dito sa ano natin, sa cabinet basin. O, di ba?
tapos kaagad. Kinabit kaagad nila Master Batang. So gulat lang din ako dito. Wala siyang paalam, biglang kinabit. Pero ang kagandahan naman po kasi sa loob, wala na po masyadong gagawin po doon. Kasi ito, hindi ko pinakakabit to kapag marami pang pipinturahan, marami pang lilihain. More on installation na lang tapos linis. So hindi na masyadong maalikabok. Ayan mga karos, ito lang po muna yung update natin ngayong araw po ng Biyernes dito sa project natin sa Lumina and Riego de Dios. Tapos meron tayong dalawang tinututukan na project dito sa phase 3 na malapit na matapos. So paano? Kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. So paalam po muna. Alright.